Father has not one God created us. Ayan! Okay. Ito po uli ang tanong. Tanong, yan po ba sa binasa niyong talata, itinatanggi ba ng aming aklat na hindi tunay na Diyos si Kristo? Ang sinasabi ng aklat mo, ang Ama, yun ang iisang Diyos. Ganito. Yun ang sinasabi nitong aklat mo. Pero, hindi binabanggit dyan na hindi Diyos si Kristo. Ang sinasabi, kahit banggitin pa, binanggit din ang Ama, ang isang Diyos. Ganito. Okay. Mr. Ventilasyon, Kadyo, Sige. sa inyo po bang pagkaalam, ano po bang doktrina namin tungkol sa Diyos? Isa o tatlo? Okay. Gusto mong bilangin ko? Sa aming doktrina, wag galing sige. sa iyong isip, ha? Yun sa doktrina namin, basahin mo na tatlo ang Diyos na kinikilala namin. Ito doktrina nila. Ito doktrina. Yan, kumopya yan sa Katoliko. Ayan. Okay. Ito. Okay na po, okay na po. Ito next question. Ito next question. Dali po. Okay na po. Okay. Quiet please, quiet. Okay. Pakiusap po. Hindi pa nga ako Kadyo, cross sinabi mo, examination. kumopya kami sa Katoliko. Hindi pa Saan sa librong yan sinabi na kinopya namin ang doktrina tungkol sa kadyusan? Sa Katoliko. Sige. Ano tanong? Magbibilang na ako, ha? Magbibilang na ako. Hindi ko kayo pinagbibilang. Ang tanong ko maliwanag. Ang tanong ko, saan sa aming doktrina na ang doktrina patungkol sa Diyos ay kinopya namin sa Katoliko? Sige, gini. Ito sagot ko. Ang doktrina ninyo, yung Ama ay Diyos. Di ba totoo yun? Di ba totoo yun? Yung doktrina ninyo, ang Ama ay isang Diyos. Di ba totoo yun? Tama po. Ayun! Dali, ako nagtatanong. Sa mga tuwid, Yun pag lang. sinabing... Mr. Ventilasyon, Kadyo. Tanong ko nga po uli. Saan po dyan sinabi na yung doktrinang yan ay kopya namin sa Katoliko? Sige. Ibinanggit mo eh. Sige, pasensya ka na lang kasi kung talaga natitisod ka doon, okay na lang. Hindi kasi ganito yan eh. Yung Seventh-day Adventist, nung 1844 kayo lumitaw. Hindi ko po tinatanong kung ano ang paglitaw namin. Ang tanong ko, total ginagamit mo ang aming libro. Kaya nauna yung Katoliko na gumamit niyang aral na yan. Andali po. Pero, ganito, andali po. Pero, wala kang mababasa dyan na kinopya namin yan sa Katoliko. Walang mabasa. Kaso, he Galing implied. lang sa'yo yun, ang salitang yun. Pero, halata na ng audience yan. Di galing lang sa'yo yun. Sir Ventilasyon, ulitin ko po, Kadyo. Sa mga Wala talaga yon sa aming libro. Sige na. Aminin niyo po kung nandyan o wala. Wala po talaga yon. Sige na nga, bahala ka na. Wala. Pero, hindi pa ako tapos magbilang. Gusto mo tuloy? Okay na po. Okay. Itutuloy ko yung pagbilang? Mamaya po. Mamaya. Tatayo niyo. Okay. Kita mo, masayang-masaya yung mga kaibigan natin. Okay po. Sige. Kadyo, inyo pong article ito, ano po? Was Jesus... Ako gumawa ng article? Opo, kayong gumawa nito, di po? Anong issue? June. June ano? 2006. Wala pong nakaano rito. Ano pamagat ng article? Was Jesus claiming to be one and the same as God? Ayun, 8:58 yan. Hindi po, John 10:30. Sige. Sige. Okay po. Quiet please, wala pong boo please. At least sa mga nandyan po. may chance ako na ipaliwanag ng husto sa yung artikulo na yan. Sige, tanong. So kasi, nagkaroon po kayo ng diagram dito tungkol sa salitang one. Yung masculine, yung feminine, at neuter. Tama yun. Tama po. Di ba po basic sa isang nag-aral ng Greek na may breathing mark para malaman niya kung paano niya babasahin ang isang Greek word? Ganito. Yung breathing marks na sinasabi mo... Sandali po. Tinatanong ko lang po kung basic o hindi. Ganito. Yung paglalagay ng breathing marks,
Depende yan doon sa publisher ng libro. Hindi ko po tinatanong Pero yung publisher. kasi- Kayo po ang tinatanong ko kasi kayo nagsulat nito, hindi yung publisher. Tama. Okay? Ngayon, may mga Greek New Testament na hindi na ginagamit yung breathing marks. Kasi yung original Greek New Testament, may breathing marks ba? Wala nga Wala. po. Pero ganito po. Ayun. Ganito po. Kaya, Ganito po. Eto na ang tanong. hindi issue kung may ginamit kami na breathing marks o hindi. Okay. Time's Ang up. issue dyan... Time's up po. Time's up. Ay, naku, Thank di you. pa ako tapos ah. Time's up. Oh, may breathing marks daw. Ano kinalaman? Second stamp. Ka Richard. Mga kaibigan, sa ikalawa ko pong pagtayo, nais ko po muling ulitin na patuloy pong nakatayo ang tema ko na si Kristo'y tunay na Diyos. Alam niyo po kung bakit? Ang tema namin ay tututulan niya na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Ang binanggit niya ng binanggit, yung Ama, tunay na Diyos. Ay wala po sa paksa. Pangalawa, nais ko pong ulitin, hindi namin tinututulan na ang Ama ay tunay na Diyos. Kaya nga yun, hindi nga po namin pinag-usapan yun eh. Ang aming pinirmahang paksa ay patutunayan ko si Kristo ay tunay na Diyos at sana ang trabaho niya lang tutulan ang pagiging tunay na Diyos ni Kristo. Ay ang ginawa ng aking maginoong kausap, pumunta sa ang Diyos, ang Ama. Tutol ba kami doon? Hindi. Pumunta sa bilang ng Diyos na iisa ang tunay na Diyos. Tutol ba kami na iisa ang tunay na Diyos? Hindi. Kaya, wala siyang nagiba sa aking pinatunayan. Ang tawag po doon, alam po ito ni Kadyo Ventilasyon, argumentum non sequitur. Okay? Parang pinalalabas niya lagi. Pinipresume niya na, na hindi yon ang aming paniniwala. So lahat pinipresume niya, parang sinasabi niya, hindi namin pinaniniwalaan na ang Diyos ay Ama o ang Ama ay Diyos. Okay? Dapat, tutulan niya ang aking pinatutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos. Ang totoo ang ginawa niya, kinontra niya lang yung mga talata ko patungkol sa pagiging manlilikha ni Kristo. Pero hindi niya natutulan yung mga talatang ginamit ko patungkol sa sinabi na si Kristo ay manlilikha. Quiet please. Pinipresume niya lagi eh. Policy of presumption yon. Okay? Policy. Kaya pumasok ang aking kausap, puro sa policy. Okay? Puro presumption. Kaya ito, mga kaibigan, uulitin ko. Ang aming paksa dito ay patungkol kay Kristo. Hindi patungkol sa Ama, hindi rin patungkol sa kung ilan ang bilang ng Diyos, kundi patungkol sa kung si Kristo nga ba'y tunay o hindi tunay na Diyos. Okay, tingnan niyo po. Ito pong Bibliyang ito ay Bibliyang paboritong-paborito na gamitin ng ating mga mangangaral na Iglesia ni Kristo. George Lamsa. Titingnan natin kung si Lamsa ay tutol na si Kristo ay Diyos. Total, paborito niyong gamitin ito. Kini-question yung mga binanggit ko kaninang paraphrase Bible. Pag kami ang gumamit, may tutol kayo. Pag kayo ang gumamit, wala kayong tutol. Pag kami ang gumamit ng mga paraphrase Bible, tinututulan nyo at kini-question nyo ang otoridad ng salin na yan. Pero pag kayo, hindi nyo naman pinapaliwanag kahit sa programa kung ito'y paraphrase o hindi.
Okay. Tingnan natin ang sinasabi ni Lamsa patungkol sa ating Panginoong Diyos o ang ating Panginoong Kristo kung siya ay tunay nga bang Diyos o peke. Okay? Titingnan natin dito po sa Juan 1:1. Tingnan niyo po. The Word was in the beginning, and that very Word was with God. And God was that Word. Tingnan niyo po, pati pala tong paborito niyong salin, kumakampi patungkol sa temang ito sa amin. Ngayon, ang sabi ni Kadyo Ventilasyon kanina, may tinatago ako. Yung tungkol sa Hebreo 1:8, na meron yung isa pang salin. Actually, Kadyo hindi lang 2 ang posibleng salin nun, kundi 3 Alam kong alam mo yan. Ha? Alam kong alam mo yan. Dala ko yung Greek Grammar Beyond Basic na ginagamit nyo rin sa inyong programa. Ano ang sabi ni Lamsa patungkol sa bagay na ito? Paborito niyo pong salin ito. But of the Son, He said, patungkol daw sa anak ay kanya siya, Thy throne, O God! Biro nyo, pati paborito nyo yung salin, hindi God is thy throne ang ginamit, kundi Thy throne, O God! Kadyo, alam ko pong, alam nyo na sa Greek ito'y vocative. Vocative. Thy throne, O God. So wala po akong itinatago. Porki ba hindi ko binanggit, ibig sabihin, itinatago ko na? Ha? At saka kung sasabihin nyo, yun lang binasa mo kasi pabor. Kayo rin naman po, ganun ang ginagawa nyo Pag kami ang gumagawa na binabasa namin yung mga saling pabor sa amin, parang masama ang loob nyo. Dapat patas lang. Dapat patas lang. Okay. Alam niyo po, ulitin ko, kaya ko na itanong itong hen kanina, kasi yung pagka-translate niya dito sa neuter na supposed to be hen, transliteration na nga lang po ay n. Alam niyo po ba sa Greek, pag itong n, sa halip na ito'y 1, kung talagang yung n, eto naman sana, wala po kasi kaming kasing high-tech ng kanyang presentation Pero mas maganda sana kung nakikita ito Okay? Ito po ang pagkasabi kasi ginamit niya One Lord, Skorios, one faith, Mea Pestes, in baptisma. Alam niyo kung ita-translate ito talaga sa word for word na pagkasalin dahil mukhang ayaw niya po ng paraphrase. Magiging ganito po ito. One Lord, one faith, in baptism, hindi one. Ito po, kanya po ito. At, tingnan niyo po, sa pronunciation total, ginamit niya, sabi dito, hen, not the masculine his. Ginagamit niya po si Carson. Okay, si Carson. Alam niyo po ba, parang lumalabas dito, na si Carson ay kampi sa doktrina na si Kristo ay hindi tunay na Diyos. Pero may dala kaming libro ni Carson kampi sa amin. Kampi sa amin. Pakilabas nga yung libro na yan, The Fallacy of Exegetical Fallacy na libro po mismo ni Carson. Nandito. Okay? Kampi pala si Carson sa amin pagdating sa bagay na yan. Ito po, Exegetical Fallacies. D.A. Carson. Kampi po sa amin. Okay? Babasahin namin kung bakit naging kampi sa amin, ha? Tingnan nyo po. Para makita natin. Yan nyo po. Nasay dito. Kasi nakita ko po yung article ni Kadyo Ay dito. Some of these are poised to surface when
we consider the Arian efforts to link John 10:30, ito po yung article niya about John 10:30. I and the Father are one, NIV, and John 17:20-23. Alam nyo, yun po ang ginawa talaga ni Kadyo Pinaglink ang John 10:30 sa John 17:21 and 23. And sabi ni Carson, exegetical fallacy yun. Salamat po dito sa inyong article. Malaki pong naitulong nito sa akin. And regarding dun sa kini-question yung mga translation, alam ko pong alam nyo na pagdating sa translation ng Bible, ay merong tinatawag na word for word translation at merong tinatawag na dynamic or thought for thought translation. Kaya, pag gumamit ka ng paraphrase Bible, hindi ibig sabihin, hindi na totoo. Dahil ang paraphrase version ay kinukuha hindi yung word for word na nakita sa mga Greek manuscript o Hebrew manuscript, kundi yung essence, yung mensahe ng talata. Eto po. Tingnan niyo po Kasi gusto ni Kadyo word for word Pero even ang word for word may problema Kung yun lang ang susundin. At bago ko basahin ito, bakit nga ba pag tayo ang gumamit ng paraphrase mukhang may problema? Pag sila, walang problema. Tingnan niyo po. Even word for word translation, however, cannot follow the Greek absolutely. Kaya, paano niyong sasabi na talagang dapat sundin word for word? At kung talagang hindi maaasahang gamitin ang mga word for word o ang mga paraphrase na translation, di dapat po sana hindi nyo na ginagamit itong mga ito. Okay? Alam nyo po, may konti akong nalalaman sa Hebrew, Tingnan nyo po, word for word translation. Yung salitang it. Okay? May salitang ganon sa Hebrew. Pero wala kang maitra-translate at walang katapat na salita yon sa Tagalog, sa English man o kahit saang lingwahe. Ay, paano masabi dapat word for word ang salin? Alam ko pong, alam nyo yan, na may mga ganyang problema. Okay? So, ulitin ko po. Walang natutulan si Kadyo sa aking itinindig kanina. Ang gusto ko sana, tutulan niya yung sinabi ng Ama patungkol kay Kristo na siya ang lumikha ng langit at lupa. Hindi yung babanggitin mo na ang Ama manlilikha. Paano yung talatang yun? I-resolve mo yun. Ama mismo ang nagsabi, kung ako lang, huwag mong paniwalaan. Uulitin ko. Pahiram nga uli niyang Biblia na yan. Hindi po. Yung salita ng buhay. Okay? Yung salita ng buhay, Brother Wency. Ayan. Hebreo 1:8. Ulitin ko Ano ba ang pagkasabi dito? Hebreo 1:8. Okay. Subalit, tungkol sa anak ay ito ang sinabi ng Diyos. Uulitin ko, hindi sinabi ni Richard Ito ang sinabi ng Diyos. Ang iyong trono, O Diyos, yan po, ang iyong trono, O Diyos, ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Kabanalan ang iyong nais at namumuhi ka sa kasamaan. Kaya naman, hinirang ka ng Diyos, ng iyong Diyos, at binigyan ka niya ng kagalakang higit sa ibinigay sa iyong mga kasamahan. Wika pa ng Diyos. Uulitin ko, hindi wika ni Richard. Wika pa ng Diyos. Panginoon, ikaw ang naglagay ng saligan
ng lupa sa pasimula at ang mga kamay mo ang lumalang ng kalangitan. Ito ang tutulan mo. Yung sinabi ng Ama. Quiet, please. Kasi ulitin ko po, hindi po akong may sabi nito. At uulitin ko, madalas gamitin ito sa kanilang programa. Kapol. Ulitin ko, kahit wala kang mababasa ng tunay na Diyos, paraphrase nga eh. Thought for thought. Kaya huwag mong hahanapin yung word. Okay, dito po. Sa isang salin. Ginagamit din itong contemporary English version. Madalas ko pong makita ito sa inyong programa. Babasahin ko po dito sa John 1:1 ng contemporary English version. Sabi dito, John 1:1. In the beginning was the one who is called the Word. The Word was with God and was truly God. Verse 18. Ano po ang sinasabi dito? No one has ever seen God, the only Son, who is truly God. Truly God na naman. Isa pa, truly God uli. Filipos 2:6. Ang sabi dito, Christ. Sino daw po? Christ was truly God. Kadyo, at wag niyo po akong ki-questionin masyado sa grammar dahil kahit itong Greek grammar beyond the basics na madalas nyo rin pong gamitin at ginagamit nyo sa inyong programa, aminado na hindi lahat masusolve ng grammatical formation. Okay? Ano ang sabi dito? The issue cannot be decided on grammar alone. Ano The issue cannot be decided on grammar alone. But suffice it to say here that there are no grammatical reasons for denying that the alethenos theos, yung tunay na Diyos, is descriptive of Jesus Christ. Alam nyo kung ano pong issue ang niresolve dito ni Daniel Wallace? Yung issue ng 1 John 5:20? Kung sino ang tunay na Diyos doon na binabanggit. At dito, naniniwala itong si Wallace na si Kristo ang binabanggit doon na tunay na Diyos. Kaya mamaya, kung tututulan mo ang aking sinabi, si Wallace po ang iyong kalaban, hindi ako. Kaya nga, meron pa ba akong oras? Okay, babasahin ko yung isang Biblia, ang Amplified Bible po. Babasahin ko po ito. Ulitin ko Ito, thought for thought, ito, paraphrase ito. Paraphrase ito. Kaya mamaya pag nagtanong siya sa akin kung nasa paraphrase nga eh. Okay. Ito po ang sinasabi sa 1 John 5:20. Ang sabi, and by the way, ito Hebrew at Greek scholar din ang author nito. Babae pa nga kaya lang doktor din. Ang sabi dito, ganito. 1 John 5:20. And we have known positively, the Son of God has come to this world and has given us understanding and insight to perceive and come to know better and more clearly Him who is true. And we are in Him who is true, in His Son, Jesus Christ. This man is the true God and life eternal. Ulitin ko, sabi? This man is the true God and life eternal. Kaya si Kristo nga po ang tinutukoy ditong tunay na Diyos. At wag niyo po akong tatanungin mamaya
patungkol sa kung ilan ang Diyos dahil hindi po yun ang ating tema. Huwag niyo itatanong sa akin kung may bugtong na anak ang Diyos dahil hindi po yun ang ating tema. Ang itanong niyo sa akin ay kung naniniwala ba ako kung tunay o hindi tunay na Diyos si Kristo. Yun po ang sasagutin ko. Okay? Kaya maliwanag mga kaibigan, mga kapatid, sa hapong ito. Sa ikalawang tayo ko, lalo ko pong napatunayan na tunay na Diyos ang ating Panginoong Heso Kristo. Okay, 15 seconds, i-wave ko na po. Mr. Thompson, Yes. ginamit mo yung unang Juan 5:20. Opo. Ayan. Pwede ba nating umpisahan sa umpisa para sa ganon maintindihan ng mga tao kung sino tinutukoy na tunay na Diyos diyan? Kadyo, ang trabaho niyo po Eh, ay magtanong. o nga. Mamaya po kayo magpaliwanag. Yun nga eh. Magtanong lang po kayo ngayon. Sige, Magtanong lang po kayo. Tahimik na Quiet, please. Sa unang bahagi ng talata, nakalagay, at nalalaman nating naparito ang anak ng Diyos. Yan. Yan ang tanong. Yun bang naparito ay ang ama o ang anak? Sagot. Ang anak. Ang anak. Ayon. Sunod. Batay din sa talata. Binigyan niya tayo ng pangunawa. Ano ibinigay? Ang unawa. Sunod na tanong. Upang makilala natin ang tunay na Diyos. Ano yung pangunawang yon? Makilala ang tunay na Diyos. Makilala natin ang tunay na Diyos. Tuloy. At tayo ay nasa tunay na Diyos. Saan naroon tayo? Sa tunay na Diyos. Ito sunod. Sa kaniyang anak na si Hesus Kristo. Tanggap mo yun? Tanggap ko po. Tanggap mo? Tanggap ko po. Yung salitang kaniya, his pronoun, possessive pronoun, his son, o kaniyang anak. Sino yung kaniya na may anak? Ito po ang sagot. Then, Base na rin sa mga scholar na inyo rin kino-quote. sige. Tandaan Okay. nyo, di pa nasasagot yung tanong. Okay, sino yung Diyos? Kasi dapat ang itanong Hindi, niyo sa akin, ang tanong- kung sino yung Diyos doon na aking pinatunayan. Hindi yun ang tanong. Oh. Ang tanong, sino yung kaniya, his, na may anak? Sino yun? Eh di tanungin niyo ako sa sinabi ko, Aba, Quiet, please. wag. tanungin niyo ako sa sinabi ko. Ulit. Okay. Oh, diyan, nakalagay sa Biblia yan eh. Sa kaniyang anak. Sino yung kaniya na may anak? Ang ama. Ha? Ang ama. Opo. Ayun. Yung ama may anak. Meron po. Sino ang anak ng ama? Si Jesus. Yun. Quiet, please. Yun. Si Jesus ba tunay na Diyos? Abay, upo, nabasa ko nga kanina, truly God eh. Yun bang tunay na Diyos sa unang 1:5:20? May anak. Wala pa akong sinabing may anak ang tunay na Diyos. Oh. Okay? Wala pa akong sinabi. Quiet, Wala please. pa akong sinabi. Stop May the clock. ventilation. Stop Kadyo, the clock. sandali po ha. Excuse Mga lang po. giliw na tagapakinig. Ako Excuse me. nagtatanong, tamahimik ka. Wala po. Kadyo, excuse me. Stop the clock po tayo. Konting katahimikan lang po para marinig natin yung sagot. Timer, continue. Sige po. Ayan. Ulit ang tanong. Yung kaniya, his, may anak. Sino yung anak? Si Jesus. Yun bang tunay na Diyos sa unang 1:5:20? Yun ba ang naparito o yung anak niya? Ang anak. Kaya naparito ang anak para ipakilala sa iyo kung sino ang tunay ni Diyos, hindi ba? Opo. Ayun, nang magpakilala si Kristo kung sino ang tunay na Diyos, sino ang ipinakilala niya batay sa Juan 17:3? Siya Wala ba pa- o ang ama? Wala po doon ang aking binanggit. Ang binanggit ko po ay nasa Juan Ayaw. 5:20. Sige. Dito kayo magtanong sa sinabi ko. Ayan. Sige. Dito po kayo magtanong. Italin natin. Ah. Kung ang tunay na Diyos ay si Kristo, tinatanggap mo ba ang tunay na Diyos sa si Kristo may anak? Wala po kaming ganong doktrina. Huwag niyo pong itanong sa akin yan.
Oh. Kung ganyan po ang doktrina namin, doon nyo itanong. Kaya sunod na tanong. Ang sabi diyan, naparito yung anak ng Diyos para makilala mo kung sino ang tunay na Diyos. Ito nga po, Mr. Diba? Ventilasyon, Hindi pa lilinawin ako ko na tapos ha. magtanong. Hindi pa ako Naniniwala tapos kasi magtanong. kami na si Kristo ay tunay na Diyos. Hindi pa ako tapos Yan. magtanong. Oh. Oh. Nang si Kristo magpakilala, Apo. ipinakilala kung sino ang tunay na Diyos. Apo. Ang ipinakilala ba niya siya o ang Ama? Ang Ama po ang sinabi doon. Ayun! Sandali po. Sandali po. So, makatwid. Sandali po. Hindi pa ako tapos. Sige. Ang Ama ang sinabi doon, pero ang karugtong, dapat pati yung anak makilala din. Pati yung sinugo. Hindi lang yung Ama ang kikilalanin. Ituloy lang ang talata. Si Kristo ba nagpakilalang siya ay tunay na Diyos o sinugo ng Diyos? Aba, kung may mabasa po ako, Hindi kita pinababasa. meron akong mababasa. Tinatanong kita. Yun po ang sagot ko. Ayaw nyo lang ng sagot ko. Batay sa huwa. Ba't ikaw masusunod? Ako Opo. nagtatanong. Hindi rin po kayo ang dapat masunod kung ano ang dapat kong isagot. Ang tungkulin mo, Richard, sumagot sa tanong. Sumasagot po ako, ayaw nyo lang ng Ayun. sagot ko. Ang sagot ko, ang tanong ko ganito. Opo. Sa Juan 17:3, Opo. nang sabihin ni Kristo, Ama, sa uno, ikaw ay makilala nila na iisa. Pag sinabi bang iisa, meron pang pangalawa? Sa Bible po, hindi pag sinabing iisa, isang-isa lang. Quiet, Patutunayan ko yan. Ngayon, sige. Stop the clock. Hindi. Quiet. Yung, Hindi po narinig yung sagot. Quiet po. nang sabi niya, Continue. ikaw ay makilala nila na ano? Na iisang tunay na Diyos. Sino ang iisang tunay na Diyos? Abay, paniniwala namin sa iisang tunay na Diyos, yun yung Ama, yun yung Anak, at ang Holy Spirit. Gusto nyo yun ang ating tema. Sige. Quiet please. Stop the clock. Sunod na Yun tanong. ang aming paniniwala. Quiet please. At kaya Excuse me ko po. pong patunayan yan. Excuse me po, time out. Hindi po sayang po yung Bilang sagot nyo lang natin. po yan. Excuse me, kapatid na Thompson, kapatid na... Yes. Excuse lang po, sayang po kasi ang sagot dahil hindi rin narinig dahil maingay ang crowd. So, tutuloy na po natin. Continue. Sige. Simple lang uli ang tanong. Di simple rin po ang sagot. Sige. Saan mo mababasa? Kasi sabi mo, ang Diyos ninyo, ilan? Isa. Oo. Ang sabi Isa. mo, doon sa pangatlo, sabi mo, ang Espiritu Santo ay tunay na Diyos. May talata ba sa Biblia yon? Ang sinabi ko po, iisa ang tunay na Diyos. Hindi yun ang tanong ko eh. Ang Iisa ang tanong, tunay na Diyos. Sa inyo Ulit. tatlo, sa amin isa. Ulit ang tanong, may talata ba sa Biblia na nakasulat ang Espiritu Santo, tunay na Diyos? Meron na wala? Kadyo, ganito, gusto nyo palitan natin ang paksa, patutunayan ko yan. Huwag po tayo Patutunayan ko lumisa-isa. yan, palitan Sa natin mga ang paksa. Sa mga tweet, humihingi ka pa Stop. ng isa pa. Opo, Pati di mo ba pwede. kaya ngayon yan? Pwede, kasi hindi kayo nag-i-stick sa paksa eh. Hindi ka... Kapatid na Thompson, kapatid na... Yes. So, konting ano lang po, itutuloy paano po kami natin. iwas eh? Para po maganda ang ating debate, konting lamig lang po. Sige po, tuloy na po. Last ilang seconds pa. Yun bang tunay na Diyos? Ito sunod na tanong. Opo, Yun bang tunay na Diyos na mamatay? wala po akong sinabing ganun. Hindi. Tinatanong ka eh. Wala po kaming doktrinang ang tunay na Diyos na mamatay. Hindi yun. Ang tanong ko sa'yo, yun bang tunay na Diyos na mamatay? Wala nga po kaming doktrinang ganun eh. Tanungin mo ako kung may ganun kaming doktrina. Ayun. Di sa makatwid, si Kristo hindi namatay. Hindi ko po sinasabi yon. Kayo ang nagsabi nun. Sige. Oo. Tanong po. Ulit ang tanong. Yun bang tunay na Diyos nakikita o hindi? Hindi ang sabi doon. Pwede ring nakita. May talata sa Biblia ang nakita. Meron sige. ding hindi. Quiet please.
At wala na naman po sa paksa ang tanong niyo. Sige. Sunod na tanong. Hindi pa. Madami tayong tanong. Ito. Sige po. Si Kristo ba, alam niya na siya'y tunay na Diyos? Abay, may mababasa po ako. Alam niya. Sinabi niya, ako ay tunay na Diyos. May mababasa po ako. Hindi yun ang tanong eh. May mababasa po ako. Ang tanong ko, alam ba ni Kristo na Kaya siya'y nga po, tunay na ibig Diyos? sabihin meron may mababasa ako. Paano po kung may mabasa ako? Hindi ikaw ang magbibigay ng tanong. Ako. Yun. Paano po kung may mabasa Ito tanong. Kung si Kristo ay tunay na Diyos, alam ba niya yung araw at oras na kanyang pagdating? Ganito po, lilinawin ko sa inyo ha. Hindi, sagot mo! Sa amin! Ganito po. Ganito Quiet, po. please. Stop the clock. Konting katahimikan lang po para hindi tayo naabala. Para tuloy-tuloy po ang ating debate. Pakiusap po sa lahat na nandito. Konting katahimikan lang po. Pabayaan po natin sila sumagot. Maraming salamat po. 2 minuto pa ako. 1 minute. Sige. Kasi nga po, ang paniniwala namin kay Kristo, meron siyang dual nature. Sige, puntahan na natin yan. Oo. Puntahan na natin yan. Sa mga tweet, nung si Kristo narito sa lupa, hindi sa Diyos. Wala po kaming doktrinang ganon. Di, sa makatid, nung narito sa lupa, Diyos siya. Diyos pa rin siya. Alam ba niya yung araw at oras na kanyang Yung pagdating? pagka-Diyos niya po, alam ang lahat ng bagay. May talata ako dyan. Hindi. Ang tanong sa'yo, alam ba ni Kristo yung araw at oras May na kanyang kalagayang pagpalito? tao nga po kasi siya. Ulit ang tanong. Ulit ang tanong. Oo o hindi? Alam o hindi? Hindi lang po oo at hindi ang sagot ng tanong nyo. Kaya mong sagutin ang oo at hindi? Hindi nga po oo at hindi. hindi ang sagot ng tanong nyo. Ito sunod na tanong. Quiet, please. Yun po ang sagot ko. Time's Sige. up. Time's up. Thank you po. Time's Time na. up. Thank you very much. Kadyo, kayo na po ang magsasalita ulit. Brother Jose, start na po. Timer for 20 minutes. Start the clock. Pakibalik mo nga doon sa unang Juan 5:20 na ipit sa nung kanina eh. Pakibalik mo lang doon sa unang Juan 5:20. Mga kaibigan, ang sabi ni Ginoong Thompson, si Kristo raw ang tinutukoy ng salitang, ito ang tunay na Diyos. Kaya ginawa natin, inisa-isa muna natin sa simula para hindi niya mailigaw kayo na mga nanonood dito. Dahil sa iyong talata, nagsimula, naparito ang anak ng Diyos. Di ba? Ang itinanong sa kanya, yun bang naparito ay ang ama o ang anak? Ano sagot niya? Ang anak. Ayun. Bakit naparito yung anak? Ang sabi, binigyan tayo ng pangunawa, para makilala natin, ang alin? Ang tunay na Diyos. Tayo rin, nandun din sa tunay na Diyos. Ang iniwasan niya kanina, yung salitang kaniya. Ano po? Ayaw niyang sagutin yan. Ayaw. Alam niyo kung bakit? Pagka tinanggap niya, yung kaniya ay hindi si Kristo, kaya iniwasan niya yan eh. Pero sa huli, inamin din. Ayun. Inamin din na yung kaniya, sino yon? Ang ama. Ang ama may anak. Yung tunay na Diyos may anak. Sino yung anak niya? Si Kristo. Yan ang maliwanag dyan eh. Nilalabo ng kasama natin. Nilalabo. Kasi, tinanong natin, kung si Kristo, tunay na Diyos sa talatang yan, ang tunay na Diyos may anak. Sino anak ni Kristo? Wala.
Mayroon bang Kristo Junior? Kaya mali ang pagkaunawa niya diyan sa talatang yan. Mali ang pagkaunawa. Oh. Baka sabihin nyo, wala siyang kakampi. Ha? Ito ay aklat nila. Seventh-day Adventist Bible Commentary. Yan. This is the true God. 1 John 5:20. Doon sa bandang dulo. Ha? This is the true God. It is possible, posible lang, sabi nila, to apply these words to Jesus Christ. Posible lang. But their most probable application is to the Father. Sige. Tindigan mo na si Kristo, tunay na Diyos sa unang 1:20. Sabi ng libro niyo, kanino rayon? The most probable application is to the Father. Yun bang Father? Yun din ang Son. Sa kanya siguro, pareho lang yun. Pero wala yun eh. Wala nun. Di ba kapatid na Michael? Ayun. Puntahan natin si Wallace. Si Wallace, ginawa niyang kakampi. Dinala namin si Wallace. Kung si Wallace ang tatanungin natin, yun bang tunay na Diyos dyan? Ha? Sa anak ba, kapatid na Lindon? Oh, ito sabi ni Wallace. Ito, hindi na binasa kanina. Ayan. Many scholars see Otios rather than Christos is the antecedent, even though Christos is closer. Yun ikang tunay na Diyos dyan, yung God, true God. Sabi ni Wallace, tumutukoy kanino? Sa Ama. Kahit na dyan, sa talatang yan, sa kanyang anak na si Kristo. Malapit kasi yung pangalang Kristo sa ito ang tunay na Diyos. Kaya akala niya, yung Kristo, yun ang antecedent. Yun ang tinitingnan niya kanina pa. Sabi ni Wallace, many scholars, hindi yung Kristos, kundi ang Diyos, Ama. Ay tinago yan. Di puntahan na natin yung sinasabi ni Juan. Sino ba sumulat ng unang Juan? Di ba si Apostol Juan? Yun bang sinabi niya na naparito ang anak ng Diyos para bigyan tayo ng pagkaunawa, para makilala natin kung sino ang tunay na Diyos? Ginawa ba ni Kristo yan? Natupad ba ni Kristo yung misyon niya? Ipakilala sa atin kung sinong tunay na Diyos? Siyempre, isusulat ba niwan yan kung hindi ginawa ni Kristo? Ayan. Kaya ito, iniwas-iwasan na naman niya kanina. Di ba, kapatid na Amor? Ang sabi niya, nung sinabi ni Kristong ikaw ay makilala nila na iisa, hindi raw talaga iisa yon. Kaya nagtanong tayo, pag sinabi bang iisa, mayroon bang iba? Wala. Sino yung iisa? Basa tayo. Sabi ni Kristo, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw, ano sabi? Ay makilala nila natin na iisang Diyos na tunay. Ilan? Ang sabi niya, ikaw. Sabi ba niya, pati ako. Tayong tatlo ng Espiritu Santo.
Sorry, my friend. Sorry. Kaya lang, dinadagdagan mo kasi yung sinabi ni Kristo eh. Huwag mo nang daragdagan. Tama na yan. Tama yon. Sabi ni Kristo, ikaw ay makilala nila. Hindi sinabing pati ako. Ang ipinakilala ni Kristo, hindi siya kundi ang alin? Ang Ama. Sa kanila, si Kristo, siya ang Ama. Yung Ama sa naron, nasa langit. Hindi sinabi ni Kristo, Ama, nasa langit ka. May Ama rin nasa lupa. Ako yon. Hindi ganon. Ang pagpapakilala ni Kristo maliwanag. Ang sabi niya, luwalhatiin mo ang iyong anak. Sabi niya, ba't hindi niyo tutulang si Kristo tunay na Diyos? Kaya nga sinasabi namin sa iyo, hindi siya ang tunay na Diyos. Siya mismo may sabi, ang kilalanin mo, kaso ayaw mo eh. Ang dapat mong kilalanin, sabi niya, yung Ama ko, nasa langit yon. Yon, iisa. May maysa sa Ilocano, metong yamo sa Kapampangan. Iisa lang yon. Kanina, ang ginawa niyang ang ginamit ng testigo para patunayang si Kristo Diyos, yung kaibigan niyang si Tomas na absent. Nang si Kristo dumating at magpakita. Ngayon, si Tomas ay apostol, akala niya ay kayang-kaya na niyang paniwalain kayo sa sinabi ni Tomas. Pero alam ba ninyo, kaya may diferensya yung sinabi ni Tomas na yon. Una, ginamit niya para patunayan, si Kristo ay tunay na Diyos. May sinabi ba si Tomas, Panginoon ko at tunay na Diyos ko? Meron ba sinabing gano'n? Wala. Kaya hindi pwedeng magamit eh. O granting na sinabi ni Tomas, Diyos ko. Tatanggapin na ba natin yun? Sabi ng mga apostol, nang makita nila si Kristo na lumalakad sa ibabaw ng dagat, sa Mateo 14:26, ang sabi nila, multo! Si Kristo raw ano? Sinabi ng mga alagad dyan, naniniwala kayo sa ron? Baka multuhin din sa dyan. Kaya hindi ko mo sinabi ng alagad, paniniwala na natin. Pero, tandaan po natin, mga kaibigan, si Tomas, wala sa panahong siya'y nangangaral. Kaya nga, ang tawag yan sa English, ano siya? Doubting Thomas. Because he does not believe in the resurrection of Christ. Hindi niya kayang tanggapin yon. Kaya, kung siya sana naroon nang si Kristo magbigay ng message. Kasi alam ninyo, may mensahe si Kristo. Bago siya umakyat sa langit, anong pinasasabi niya na ito po, ulitin ko, sinabi ko na kay Thompson yan, hindi ito narinig ni Tomas. Kaya nung magsalita sa Juan 20:28, nagulat, nagkamali tuloy. Ito sabi ni Kristo, 20:17. Ginamit niya 28. Bago dumating 28, may 17 pa. Mga kaibigan, sabi ni Kristo, huwag mo akong hipuin. Kausap niya si Maria. Sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit, pumaron ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila. Ano sasabihin? Aakyat
ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Si Kristo po, si Kristo po, aakyat sa kaniyang Diyos. Hindi siya yung Diyos na aakyat. Hindi na sinabing, aakyat na ang inyong Diyos. Wala sinabing ganon. Wala nun. Kaya, ang sabi niya, aakyat ako sa aking Diyos. Kaya balik tayo sa Hebreo 1:8, pinipilit niya na yung Diyos, sinasabi ra doon sa anak, siya yung Diyos. Bakit naman ipipilit mo? Mayroon namang ibang salin na nagsabi, ang iyong Diyos. O yan. Ang iyong Diyos. May nakalagay sa Biblia. God is your throne. Yung ipinipilit mo, ang iyong trono, o Diyos, mali yun. Kasi sinabi na ni Kristo, ang Diyos natin, nating mga tunay na Kristiyano, sabi niya, ang Diyos ko, ano rin ninyo? Yun din ang Diyos natin Ito lang ang gusto, mas paniniwalaan niya si Tomas. Kumbaga sa testigo, ang testigo niya, absent nang dumating si Kristo. Pero, kung tatanggapin lang nila yung sinabi ni Kristo, wala silang magiging problema Kasi, ang ipinasasabi ni Kristo, pinasasabi sa atin, sabihin mo ika sa aking mga kapatid. Yung Diyos nila, yun ang Diyos ko. Ilan ang Diyos ni Kristo? Isa. Yung Diyos niya, ano rin natin yun? Diyos rin natin. Kaya mababasa mo sa Biblia, napakarami. Isang Diyos at Ama ni Kristo. Tanong, nang magkamali ba si Tomas at yung ibang mga apostol? Hindi ba sila itinuwid ni Kristo? Sa Lucas 24, alam na natin yan nang sabi ni Kristo, nung sila'y kinilabutan, ang akala nila, si Kristo naging isang espiritu doon sa dating sa Bagong Salim. Multo. Hindi ba? Pangalawa na palang beses yan. Pero, sinabi din ni Kristo, kung ano ang talagang kalagayan ng tunay na Diyos. Sabi niya, sa 39, tingnan ninyong aking mga kamay at ang aking mga paa. Ako rin at hipuin niyo ko at tingnan. Sabagat ang isang espiritu ay walang laman at mga buto na gaya ng inyong nakikita na nasa akin. Ipinakita ni Kristo siya, hindi siya espiritu. Ang Diyos, ano ba sa 1:4-24? Ang Diyos ay espiritu. Yung tunay na Diyos, espiritu. Si Kristo, may laman, may buto, kaya hindi si Kristo ang ang tunay na Diyos. Ganun na kasimple yan Ayan. Itinanong natin, yun bang tunay na Diyos na mamatay? Unang Timoteo 1:17, iniwasan na naman ni kaibigang Thompson yan. Ayon. Yun bang tunay na Diyos nakikita? Hindi rin. Si Kristo ba yung hindi nakikita ang Diyos? Sabi niya, tingnan nga ninyo ang aking mga kamay at ang aking mga paa. Yung tunay na Diyos. Ito yung iniwasan kanina. Ang sabi dito, ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos,
yung iisang Diyos, walang kamatayan. Si Kristo ba namatay? Di na natin babasahin sa Biblia. Alam na ng buong mundo, si Kristo namatay. Tanong, kung namatay, sino may hawak ng kanyang buhay? Kung si Kristo Diyos at patay ang Diyos, kasi ganito yun. Kung tatlo ang sinasabi ng Diyos, nang si Kristo'y mamatay, yung dalawa buhay, yung isa patay, incomplete yan. Sabi sa Biblia, ang Diyos, isang ganap na Diyos. Kaya malaking problema na yan. Ang laki-laki ng problema nila. Paano nila patutunayan na si Kristo ay tunay na Diyos, si Kristo namatay? May tinanong pa tayo kanina. Alam ba ni Kristo, nung siya'y narito sa lupa, tunay na Diyos siya? Ba't na natin tinanong? Kasi may sinabi siya sa Mateo 24:36, yung araw at oras ng paghuhukom, hindi niya alam. Basahin ko na lang para sa mga kaibigan natin. Ngunit, tungkol sa araw at oras na iyon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang. Ano po sabi ni Kristo? Yung araw at oras ng kaniyang pagparito, hindi po niya alam. Mateo 24:36. Yan po. Basahin ninyo sa Biblia ninyo. Ayun. Ito po nakasulat. Yung araw at oras, hindi alam ni Kristo. Kung si Kristo tunay na Diyos, di dapat alam niya. Ano sabi niya kanina? Dalawa ikakatangian yan Diyos yan na tao. Sa mga kapatid, yung tao hindi alam, yung Diyos alam. Saan kaya nandun sa Biblia yun? Time's up. Another 5 minutes break before the cross-examination of Thompson. At yung ginagamit naming iisang Diyos na termino ay magkapareho ang kahulugan. Kaya nga hindi magkapareho dahil sa iba yung doktrina mo kaysa sa sinasabi sa Biblia, iisa lang ang tunay na Diyos, ang Ama. So, ito po ang sunod na tanong. Alam niyo po bang policy